So, I'm back from the dead. Ano ba? So, yun. Ang i-share ko today is about one of my colleague. Pero hindi ko siya ka-department. Interconnected or parang isang flow kasi yung process ng work namin. So, after sa amin, sa kanila na. Ganun. Tapos, she's getting into my nerves. Dati pa naman. Dati pa. Kaso lang, parang sumusobra na ngayon. Oo, nagko-converse kami, pero hindi kami close. Like, not to the point na nagjo-joke ako about her. Oo, nagjo-joke ako about me in front of her or everyone. Pero, making jokes about others, no. I can discriminate my own self, pero I won't and I can't discriminate someone else. Kasi, that's basic respect, you know. I accept myself. I love myself. Barely. Charot. Pero, kasi, okay lang naman sa akin na gawan ko ng joke yung sarili ko or entertainment yung sarili ko. Pero, kapag sa ibang tao, hindi. Ate ko naman. Tsaka masama yun. Ewan ko lang sa iba kung ano yung pananaw nila. Siguro ganun lang sila. Pero, ako hindi na. Ako hindi ganun. Alam mo yon, like, ang dami ng instances na naaasar ako sa kanya. Or like, hindi naaasar. Parang no-off na talaga. First instance, may patient kami. Ang last name niya is Isip. Then, sabi niya, patient ganito po, patient Isip po, pa-estimate daw po ng bill. So, in-estimate ko. Kaso, ang pagkarinig ko is other patient or ibang apelido. Na pinrint ko, syempre. Tapos, ibibigay ko na sana doon sa relative. Patient, ganito po. So, mali yung na-estimate ko. Paano ba? Pangit ko naman magkwento. So, yun. Parang, pina-estimate niya patient Isip. Tapos iba yung pagkarinig ko kasi nga maingay sa amin. May radyo, meron nag-uusap, and ang dami nangyayari. So, iba yung pasyenteng na-estimate ko na bill. Pagdating ko doon sa window, kung saan binibigay yung estimated bill and other bills, edition out ko yung narinig kong pangalan, which is mali pala. Then, ilang segundo lang sabi niya ba naman ganun. Hindi si patient Isip yung nagpapa-estimate, sabi niya ganun habang tumatawa. Then, inad pa niya, ikaw ba, may isip ka ba? Sabi niya ganun, putang, ay, sorry. Bawal magmara. Like, ano? Sinong matinong tao ang magtatanong sa ibang taon kung may isip ba sila? Hindi ko alam kung sensitive ako or what. Pero kung sa ibang tao ko sinabi yun, ate ko, isang buong taon kung yun, maaalala yun na, ay, bakit ko sinabi yun? Ay, bakit ko inano yun? Ganon. Pero sa kanya, parang wala lang. Normal. After niyang sabihin yun, or tanungin yun, technically, hindi ko na siya pinansin. Hindi ko siya pinansin kasi nga naasar ako eh. Tumaas kilay ko
in-entertain ko na lang yung relative na nagpapa-estimate ng bill, which is si patient isip. Another instance, cause I'm a big girly. I'm a big girl, okay? As in, malaki talaga ako, te. Kakadating ko lang. No, kakarating ko lang. Diba? Inayos yung wording. Kakarating ko lang ng work. Nandun na siya. Yung girl na yun. And nandun siya sa may IT department. Bago kami makapunta dun sa station ng mga phone namin. Yung parang lagayan ng phone. Ano bang tawag dun? Pag-surrender ng phone, station ng pinagsusurrenderan namin ng phone, dumadaan muna talaga sa IT. Medyo carry lang yung daanan. So, parang kasya lang is pang 2 tao lang, ganun. Pang saktong 2 tao lang, ganun. And nandun siya sa may cubicle ng IT. Dadaan na, dun yung daanan talaga papuntang station ng mga phone. So, padaan ako ganun. Tapos, sabi ba naman niya sa akin, hindi tayo kasya, wag ka nang siksikin ko ang utak mo eh. Gigigil ako sa ito eh. Pero hindi ko naman sinabi yun. Grabe naman. Ang nasabi ko na lang, hindi naman ako pupunta dyan sa IT. Tapos dumiretso na ako dun sa may station ng mga phones. Na-off na naman ako, te. Hindi ko na naman siya pinapasin buong araw nun. Kasi nga nakaasar ako. Tapos, ang last is, hindi naman last to. Recent instance naman na na-off ako sa kanya. Kanina lang. Well, connected to. Nung Sabado and nung ngayon. Nung Sabado kasi, dapat day off ko. Kasi nga, 2 linggo na akong straight duty. No day off. May day off ako kasi nag-overtime nga ako the first week. Then, ngayon, nung Sabado, which is, anong date yun? June 6, nag-overtime ako. Kasi nga, kailangan ako sa PhilHealth Department. Dahil parang gamay ko na yung error or like alam ko yung error ng system para sa PhilHealth, ganun. So, pero backstory mo na pala. Dalawa yung department ko as of now. Well, technically, isa lang dapat talaga. Kaso lang, parang hiniram ako sa PhilHealth section. Kasi kulang sila. So, ayun. Hiniram ako doon para i-transmit or refile yung return to hospital ng mga transmittals nila. Which is, sige, go. Kung kaya naman, go lang, di ba? Kaso parang hindi kinakaya ng time ko. So, nag-overtime talaga ako everyday ng 7 a.m. to 9 a.m. Then, by 9 a.m., nasa billing na dapat ako, which is my regular schedule na 9 a.m. to 6 p.m. So, ayan. Everyday akong naka-OT ng 2 hours. Everyday akong duty ng straight 10 hours. Plus 1 hour na break. So, 11 hours. Diba? Nakaka-drain. Mahigit isang buwan na akong ganito since April. So, 2 months na pala. Okay. So, mabalik natin. So, everyday akong 2 to 3 hours overtime. Minsan, nag-overtime din ako ng 6 p.m. after ko ng duty ko ng billing to 7 p.m. para mag-file pa ng mga RTH, return to hospital claims.
para sa PhilHealth. Then, nung Sabado nga, June 6, day off ko dapat. Kaso nga lang, ako may mas nakakaalam dun sa system error. Kasi ako ang nakapansin eh. Well, yung mga PhilHealth staff mismo, hindi nila napansin kahit na ilang buwan na nilang gamit yung system na yun. Which is understandable kasi nga system-based na. So, alam nila, balance na dapat yung accounts palagi from system to system. Kasi isang provider lang naman sila. So, ewan ko, mahirap explain yun. Pero, ayun nga, ako yung nakakaalam. So, ako din yung mag-explain dun sa programmer na ganito yung na-experience namin problema. Ito yung dapat or kailangan ayusin. Yung ganun. Then, ayun, nung Sabado, dapat pupunta ko ng CR. Nung Sabado, pupunta ko ng CR. Pero, ayun, ilang beses na ako pumunta ng CR. Dahil nga siyempre, iihi. Alam nga naman, di ako humihi ate ko. Pupunta ako CR, then, meron nagko-concern sa window na relative. Yung papuntang CR is dadaan dun sa cashier area. Naabutan nila akong papuntang CR. Tapos, sinashout nila or sinasabi nila na about sa update ng bill ng pasyente. Which is hindi ko alam. Kasi nga hindi ako duty ng billing. Sa PhilHealth ako duty. So, ayun. Sabi kong gano'n sa kanila, ay ma'am, tanong nyo na lang sa kanila kasi hindi ako billing ngayon. Kasi nga, syempre, nasa PhilHealth ako eh. OT ako para sa PhilHealth. Overtime ako para sa PhilHealth. So, ano alam ko sa pinaprocess ng mga accounts or for discharge ng billing today? Syempre wala. Sa kanila pa rin naman babagsak yun sa billing, sa mga kasama ko sa billing. So, ayun. Tangina, binigdel pala nila yun. Na kanina sabi ko gano'n, ma'am, anong oras ko na kasi pinapabalik yung isang pasyente bukas? Yun yung tanong ko kaninang hapon. 9:00, ma'am. Billing ka na ba bukas ng 9:00? Sabi nilang gano'n, na para bang sila ang affected kapag nasa PhilHealth ako. Like, mas nagrereklamo pa sila or mas affected pa sila sa mga kasama ko sa billing kesa sa mga kasama ko sa billing na directly kong department. Hindi ko naman sila ka-department. Like, hello, ano kayo nagpapasweldo sa akin? Like, ang ironic kasi, anong ini-issue nyo na di ako billing that day kasi nasa PhilHealth ako? Ini-issue nyo yan. Ini-video nyo yan. Siguro, hindi lang nila alam yung pagod and yung sacrifice na ginagawa ko for my work. Kasi ako, talagang focus ako sa work. Kapag may binigay kang task sa akin, gagawin ko yung best ko para ma-fulfill yon without, syempre, tag dito, without disturbing someone else. Ganon. Gagawin ko yung best ko para ma-fulfill yung responsibility or yung tasks na binigay mo sa akin. Which is, ginawa ko naman ang tama. Ako na ngayon nag-adjust gusto ko namang day off. Kaso, kapag naka-day off ako, sabi ko, sayang naman yung oras ko na naka-day off ako. Ang dami ko na sana nagawa ngayon. Or yung mga na-refile ngayon kung nag-overtime ako. Iniisip ko pa is ang dami nakapending na
na RTH accounts na to refile, na for refile. I mean, kasi yung susunod ko, 35. Yung susunod, 42. Yung susunod, 97. Like, anong gagawin ko dun, ting? Saan ko pupulutin yung Saan ko pupulutin yung oras ko para dun? Kundi para lang dun sa 2. Which is yung 2 hours nga. Which is crucial talaga. Kung di ako nag-overtime ng 2 hours, hindi ko matatapos lahat ng gawain ko para sa PhilHealth. Kung binibig deal nila yun na bakit ako nag-overtime ng 2 hours for PhilHealth, then wag na nila akong bigyan ng task or responsibility for PhilHealth, diba? I'm happy and willing and gusto ko na nasa billing lang ako or nasa isang department lang ako. Kasi, alam mo yun, wala na akong peace of mind eh. Ang inisip ko is, dapat matapos ko to. After ko dito, babalik ako ng billing. Kailangan ko i-fulfill yung responsibility ko for this department. And after this, kailangan ko isipin naman na or iplano kung anong gagawin ko doon sa next department ko. Well, in fact, hindi lang 2 department ang hawak ko. 3, ate ko, 3. Ate ko, 3. 3. Billing, sabi natin full-time. Sige. PhilHealth, part-time. Okay? Okay, part-time. Kaso, may accounting pa akong responsibility, which is yung sa mga medical assistance, filing of medical assistance ng mga pasyente. Encoding, filing, and ano pa bang ginagawa ko doon? Checking. Ay, Diyos ko. Hindi sila nakakarinig sa akin ng nalimutan ko yung term. Hindi sila nakakarinig sa akin ng concerns or ano bang tawag doon? Concerns or basta yung parang nag-open up ako sa kanila na ayoko na parang ganun. Ano na kasing term doon? Nalimutan ko pero yun. Di sila nakakarinig sa akin ng ganun. And the audacity of that fucking alam, mas matanda siya sa akin sa tingin ko 10 years. 8 or 10 years. 8 to 10 years. I know for a fact na 8 to 10 years yung agwat namin. Either nasa 33 siya or 34. Ewan ko. Pero nasa 30s na siya. I know that for sure. I'm only 23. And yun ang gagaling sa bunganga niya na parang hindi siya 30 plus. Like, hello? Lola? Joke. Grabe siya. Pero, nakakaasar kasi. Tangina eh. Nakaka-bad trip talaga siya. Alam mo, rereklamo ko na to. Isa pang
kahit na pinsan mo or whatever mo yung HR, no, hindi ka makakawala, ate ko. Nakasulat yan. Incident report. Ano, miss, ultimo date, kung ano nangyari, narrative ko. Nakasulat yan, ate ko. Sinasabi ko sa'yo. Nakakaasar, alam mo yun, nakakabwisit na mas may say pa sila kaysa sa mga kasama ko sa billing, kasama ko sa department ko, na para bang affected sila. Affected sila na nasa PhilHealth ako. Sarcastic pa nila, ha. Tingnan ko lang, kundi na lang talaga, aalis na ako dito, be. Aalis na ako doon, nanggigigil na ako sa mga nanggigigil talaga ako sa ano, sa dynamic or sa environment nung kumpanyang to po. Kunyeta talaga. Alam mo yun, parang naging politika na nga eh. Parang political dynasty yung nangyayari sa ano eh, sa kumpanya na yun eh. Iisang ano na yun, 3 family yung nandun eh, ate ko. Iisang apelido, grabe. From HR to cashier to PhilHealth to respiratory therapist to nursing to doctor, resident doctor to admitting staff to medical records to ano pa ba, lahat ata ng department na doon, pwera lang sa billing. May kamag-anak sila, ate ko. From tita to pinsan to pamangkin to tito. Ay, awang ko ba. Political dynasty or Diyos ko, na para bang sila ang may-ari ng kumpanya. Nanggigigil talaga ako sa pamilya nila. Hindi naman sa pamilya nila, ate ko. May specific lang talaga. Like, sa kanya talaga, te. Ewan ko. Ay, sakit sa ulo. Yung akala nila, everything is about them. Everything revolves about them. Hello. Ano, kayo lang tao sa mundo. Suntokin ko utak nyo eh. Nanggigigil talaga ako. So, yun lang. Nag-vent out lang talaga ako. Naaasar talaga ako eh. Excuse me for my words, pero wala eh. Gusto ko talaga ilabas yung gusto kong sabihin. Nakakaasar naman kasi talaga. Tapos kapag ay, tama na. Ang haba na nito, te. Basta yun, nanggigigil ako sa kanya. Hindi sana siya makatulog today. Joke. OA, grabe naman. Okay, bye.